ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Lord, tuluyan po naming isuko ang aming buhay sa iyo. Tuluyan po kaming manampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, kung sino man po ditong may karamdaman, mangyari po, Panginoon, ang kalooban mo na sila po ay pagalingin. Palakasin mo po kaming lahat sa pamamagitan ng maririnig naming mensahe. At Lord, sa mga wala po dito, patuloy po kayong mangusap sa kanila na ang araw pong ito, ang oras pong ito, ay hindi para sa amin kung hindi para sa iyo ito, Panginoon. Salamat po. Itago mo po sa iyong likuran ang magsasalita ngayong umaga. At pakinggan po namin ito. At ang katalinuhan ay hindi sa sarili niya, kung hindi katalinuhang nagmumula sa iyo, Panginoon. Father, salamat po. Katulad po ng aking sinabi, loobin mo po na mangyari ang iyong kalooban, na mapakinggan namin at namnamin namin ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Pwede pong umupo. Pwede pong umupo. Meron. Mga bata, Sunday school. Punta ka Sunday school. Ha? I-off mo muna ako. Off mo muna ako. I-off mo muna ako. Hello? Yun. Good morning po. At tunay nga po na ang Diyos ang ating hari. No? At patuloy pa rin po tayo dito sa ECF po, yung Sunday worship po natin. At pakiusap lang po namin sa inyo, no? Nung 10 o'clock po hanggang 10:30, i-google po natin yon sa pagdadasal, no? At yung iba naman po na tapos na rin magdasal, pwede naman pong doon nyo po makaiglip man lang para pagdating po ng message, at least kahit papaano, gising na gising po tayo, no? At marinig po natin lahat. Kasi ito po yung, sa lahat po ng ginagawa natin every Sunday, ito po yung pinaka-importante, no? Makarinig po tayo, makakain po tayo. At patuloy pa rin po tayo na dito po sa Book of Acts, mga gawa po sa Tagalog, na dito pa rin po yung series natin, no? At nung nakaraan po, ang pinag-aralan po natin, yung epektibo o pagpapahayag, epektibong pagpapahayag kay Jesus, no? Galing po kay sa Acts 9:30 to 35, at yung mga points po noon na 2 points. Kung gusto mong maging epektibo na tagapahayag ni Kristo, una po yung points na makisangkot, at pangalawa ay maitaas si Kristo. Ito po yung nakaraan, no? Nakita po natin sa buhay ni Saulo kung paano po naging epektibo si Saulo po doon sa mga kanyang napuntahang bayan, kanya pong mga nakausap na tao, no? At sila po ay sumunod. Naalala niyo po nung nakaraan, ang naging epekto niya po ay sila po ay sumunod na, no? O nanatili sa paglilingkod kay Jesus, no? At yun nga po, yung unang points po nun, makisangkot, alam naman natin na kailangan po nating maging involved, no? Makasama po sa mga gawain ng ating simbahan. At maitaas si Kristo, katulad po ng palagi pong natin nababanggit o yung pinakasikat po na pagbigay po ng papuri ni Pedro doon po sa kanya, nang sinabi po ng tao na akala Diyos si Pedro. Pero ang sabi po ni Pedro, ako ay katulad mo ring tao, no? Hindi ako Diyos. So kailangan po natin maitaas o una si Kristo palagi. At ngayon naman po ang ating pag-aaralan, kasunod lang din po siya nung nakaraan, kaligtasan ng mga hintil. At ito na po tayo na to, no? Kaligtasan umabot na po sa atin. Lahat po ng hindi Hudyo ay mga hintil po. Lahat po yan. May iba't ibang klaseng hintil lamang po, no? At kung alam po natin yon na yung mga pinili ng Diyos na maligtas ay mga Hudyo lang po. Naalala niyo po yon?
Pero kung alam po natin na dahil po sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos sa atin, nakaabot po yung kaligtasan na yun. No? Kaya pag naalala po natin, ito po yung, purpose po nung pagpunta natin sa simbahan. Bilang pasasalamat po sa Kanya. Pasasalamat na, Panginoon, salamat po dahil sinama niyo po kami. No? Tayo po'y tumayo para magbigay galang, respeto sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. So sa verse 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. 37 ng mga araw na iyon ay nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at binurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiyak sila at ipinapakita ang mga damit at balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa, sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Amen. Tayo po manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na kami po ay makarinig po ng inyong salita. At Ama, palambutin niyo po at hayaan niyo po kami na maintindihan po namin yung salita niyo. Hayaan niyo po na kami po ay makalala po namin yung salita niyo nang sa gayon po magamit po namin to sa pang-araw-araw na buhay namin at hindi po kami mahirapan dahil alam po namin na guide niyo po kami. Ama, samahan niyo po kami at kayo po yung manguna, kayo po yung maghari sa buhay po namin. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po umupo. So, nabasa po natin kanina, no? Ito pa rin po ay patuloy na yung tinatawag po nating personal ministry, no? Meron pong ito po ay pangmalawakang ministry po natin to, no? Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin na patungkol o para sa Diyos ay ministry po ang tawag doon. At katulad po ng pagsisimba natin, ito po ay ang malaking ministry, hindi siya personal ministry, no? At ito pong ginagawa ni Pedro, pangalawa na po ito, no? Pangalawa, kasi yung una, doon po sa Lumpo, nung nakaraan po. Sa Lumpo na 8 years at ngayon naman kay Dorcas o Tabita, no? Ito na po yung pangalawang makikita natin na si Pedro mismo ay meron din pong personal ministry, no? Katulad po sa atin, sa akin po personally, meron din po akong personal ministry. Meron po kami dun sa garahe po namin sa compound, meron din po kaming Bible study doon every Friday, no? Yun po ang sample din po yun ng personal ministry. Kay pastor po, every Monday and Friday, nandun po sila kay Kuya Jan. Yun po yung personal ministry niya, no? Ibig sabihin po ng personal ministry, maliit siyang ministry pero ito po yung mga one-on-one lang. Katulad po ng ginagawa ni Pedro, pumunta siya mismo dun sa Lumpo, pumunta siya mismo kay Dorcas, no? Para maalaman lang po natin yung kwento, no? At dalawang miracles po at Lumpo at ngayon naman si Dorcas. Yung nakaraan po ang pinag-aralan natin yung sa Lumpo. Hindi po siya stroke, no? Yung pagkalumpo niya po ay walang muscle, pero meron pong buto. So wala pong lakas. At ganun po ang miracle ng Diyos. From nothing to something. Ibig sabihin po, kung meron pong
bulag na makikita po natin minsan wala po yung eyeball. Pero ang miracle po ng Diyos, kapag siya po ay nagpagaling, hindi niya po nire-repair lang o inaayos yung mata. Pinapalitan niya po ng bago. So makikita po natin kahit sa Bible, yun po ang pamamaraan ng miracle ng Diyos. No? So, pag naalala po natin yun, parang wala yung kahit konting pagmamalaki, no? Na, Panginoon, kung nabuhay po pala akong walang kamay, kaya mong lagyan ng panibagong kamay. No? At yun po ang miracle ng Diyos sa atin. At ngayon naman, yung kay Dorcas naman po, ay nabasa po natin kanina, no? Nakita natin na siya po ay namatay. At tingnan natin kung ano nangyari po. No? At ngayon naman po, ang ating pag-aaralan, ito nga po kaya po sinabi natin kanina na ito po ay karugtong lamang nung nakaraan po na message. Ito po yung una, makisangkot, at pangalawa, maitaas si Kristo. Yung ngayon po nating pag-aaralan, merong oras, o pang-apat, mapanalangin, 5, mabunga, at 6, mapagmahal. So, excited na po ba tayo na malaman kung paano ba natin makikita yung mga points po na to? No? Sabihin niyo po sa katabi niyo, excited na ako, kapatid. Oh. Tapos, medyo anuhan niyo po ng konti. Gising ka na. Hindi, joke lang. So, nung nakaraan po, number 1, ito pong makisangkot at maitaas si Kristo. Ayun po ang ating pinag-aralan. At ngayon naman po, yung 3 at 4, 5, and 6. So, karugtong lang po siya nung nakaraan, no? At sabi nga po sa Acts 10:25-26, sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y ring taong tulad mo. So, meron po dito nakakaalam nung patira pa. Paano ba yung patira pa? Waki? Isang lang. Gusto mo? Ha? Pakita mo lang. Yung dito. Para makita. Yung sample po ng patira pa. So ito po, yung patira pa. No? Okay na. Matulog. So, purihin ng Panginoon. Patira pa po yung ginawa kay Pedro. Ganun po, pinakita nung tao na ito, na si Cornelio, kung paano niya sambahin si Pedro. No? Na kailangan po natin ma-clarify sa sarili po natin na hanggang ngayon po, sa harap nito at sinamba, mayroon pong nagsasamba kay Pedro. No? Naalala niyo po yung meron pong Saint Peter na tinatawag, na ito po, pwede nating maging reminder, no? Acts 10:25-26, maliwanag dito, sinabi ni Pedro, ako rin taong katulad mo. No? At kinorek po agad ni Pedro yon. Kinorek niya agad. Kasi makukuha niya po yung credit. Makukuha niya po yung credit ng mga miracles po na ginagawa ng Lord. No? Kahit sa atin po, yun po yung magandang maging puso natin katulad kay Pedro. No? May mangyari po na maganda sa atin, sa buhay natin. Alam natin na galing sa Kanya. Hindi po galing sa atin. No? At ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako ring taong tulad mo. No? Ito po yung tinatawag na St. Peter Church o parang St. Peter Basilica, no? Na kung meron po sa atin dito na hanggang ngayon ay hindi pa rin po alam or parang nagdududa pa po na kay St. Peter o kung dapat pa ba siyang sambahin. Ito po yung sagot natin doon. Yung verse po na yon na para po maklaro na hindi po Diyos si St. Peter. No? At ginawan pa po siya ng simbahan kung makikita natin. At kahit noon pa po, kahit po nung Old Testament pa po, nung lumang tipan, makikita po natin kung gaano po kahilig yung tao na gumawa po ng mga ganito. No? Mga Diyos-Diyosan na gawa po sa kahoy. Ito po, si St. Peter din po ito. At kung mapapansin niyo po, yung paa niya, wala na yung mga daliri. No?
talagang napudpud na kakahawak, kakahalik ng mga tao. So, kung alam po natin to, alam niyo po yung pagmamahal sa kapwa natin na, kapatid, ngayon alam na natin, tama na. No? Yung pagsamba po sa mga kahoy na yung mga Diyos-Diyosan. Kasi kahit dati pa po, lumalabas na po talaga sa tao o sa bilang pagkatao natin, yung to see is to believe. No? Kung ano po yung nakikita natin, doon tayo magbabase, doon tayo maniniwala. At yun po, hanggang ngayon, yung napapractice po ng karamihan sa atin. So ngayon po, ito po yung clarification. No? At ito naman po yung St. Mary Church, na parehas din po, St. Mary, hindi rin po Diyos si Mary. No? At siya po ang mismo nagsabi rin nun. No? Ginamit lang po siya ng Diyos para maipanganak po si Jesus, no? Si Kristo, bilang maging tao po. At kung mapapansin niyo po sa mga gantong church po, no, may mahahaba siyang hagdan. No? Kako po, nung bata ako, gustong-gusto ko rin umakyat doon eh. Yung sa mga grotto po, no? Di ba? At ngayon ko lang din po nalaman, no, kay pastor po kahapon nung tinuro po sa amin na yung po palang ibig sabihin nun na bawat steps po ay makakabawas po doon sa oras daw natin sa purgatory, no? Pero alam naman po natin na hindi po totoo ang purgatory, no? At kung maalala po natin si Martin Luther, no, nung nakaraan po na pinag-aralan natin, si Martin Luther po ay nag-aaral po siya, no, ng pagpapari at naging pari na po siya. Siya po ang kauna-unahang tinawag po na Protestant o nagportes. Lumaban po sa Roman Catholic. No? Kasi sa panahon po nung time na yon, wala pong lumalaban dahil ang malakas po yon time na yon ay Roman Catholic lang po. At napakarami talaga nila. So ito po si Martin Luther, siya yung kauna-unahang lumaban o kumontra sa teachings po o pagtuturo ng Katolik. Dahil nakitaan niya po ng mga pagkakaiba po dun sa Bible. No? Na katulad po ng ginagawa po natin, wala po tayong binabago. O kahit ano man po. Lahat po ng itinuturo po dito, lahat po ng sinasabi po sa amin ni Pastor, ay Bible-based lang talaga. Doon po natin malalaman para maging safe po tayo. Hindi tayo mawala doon sa guide po ng Panginoon. Dahil nasa Bible lamang po lahat. No? At yun po si Martin Luther, lumaban siya at siya kauna-unahang lumaban sa Roman Catholic at tinawag po siyang Protestant nga. Yun nga po siya. At yun nakaraan po, pinag-aralan po natin yung 2 points. Kung gusto mong maging epektibong tagapagpahayag ni Kristo, epektibong mag-share po ng salita ng Diyos, epektibong maging mabless sa mga kasama mo o mga kaibigan mo na makasama sila na ma-share nyo po sa kanila ang si Kristo. Ito po yung mga points na yon, no? Yung una po ay makisangkot at maitaas si Kristo. Ito po yung nakaraan na points. At pag-aaralan naman po natin ngayon yung pangatlong points po, no, at pang-apat, pang-5 hanggang 6, no? At yung makisangkot, alam naman po natin na kailangan po nating maging ma-involve, no? Hindi po ito madali. Kasi pag-iisipin mo, punta lang naman ako sa simbahan, punta ako ng Sabado, ako po ay magbo-volunteer. Pero pag hindi po hinahayaan ng Diyos na mabigay niya po o mahayaan po na kayo po ay makapag-serve din talaga, hindi nyo rin po kakayanin. No? Kakayanin nyo po sa una, tapos gagambalain po kayo ng trabaho, gagambalain po kayo ng iba pang mga kaibigan na pupunta, mas maganda dito sa Sabado, dito na lang ako sa birthday kasi maraming pagkain. Pag Sabado sa simbahan, 2 order sa 6 na tao. No? At kaya po kailangan natin hingin po sa Diyos yon. Na kung alam po natin to, ganun pala, kailangan natin maging involved. Kailangan natin makisangkot. Kaya Panginoon,
humihingi po ako sa inyo ng gabay. Kayo po yung magbigay nito sa puso ko. Kayo po yung gumawa ng paraan para po yung mga trabaho, yung mga akin pong hanap buhay, hindi po maging hadlang. No? Hindi maging hadlang sa pakikisangkot ko po para sa inyo. No? At yung maitaas si Kristo, alam naman po natin, katulad nga po nung nabasa natin kanina, kailangan po sa Kanya po lahat. No? Lagi po nating itataas si Kristo. No? Lahat nanggaling sa Kanya, lahat po ay buhay natin ay siya sa Kanya lang din po galing. No? At ngayon po, ito po yung nakaraang verse, sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinagaling ka ni Kristo, Hesus Kristo, tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. So si Eneas po, yung nakaraan po na lumpo po, no? At dito po makikita natin, yung pagpapagaling ng Diyos ay instant. Talagang real time. Wala nang ibang ginawa si Pedro kundi sinabi lang po sa kanya, tumayo ka at iligpit. So, siguro kung kahit naman sino, no, ikaw yung lumpo na 8 years di ka na nakakatayo. Siyempre, excited, tumayo agad siya, sigurado. No? Tinesting niya agad, uy, okay malakas Di ba? At tingnan, at makikita rin po natin dito, hindi po sinabi ni Pedro na, Eneas, pinapagaling na kita. No? Ano pong sinabi niya dito? Pinapagaling ka na ni Hesus Kristo. Makikita po natin yung pagtataas ni Pedro kay Kristo. No? Hindi niya po nakakalimutan yun at lagi niya pong inuuna. Una po ang ginagawa dito lagi. At sa 35, nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. So effective po, no? Effective yung ginawa niya. Kasi sila po ay sumunod. Sumunod po sila. At ngayon po, pangatlo, ito naman po yung ating pag-aaralang. Merong oras. Ano kaya yun, no? Paano kaya natin maipo-points po yung merong oras dito sa mga nabasa po natin kanina, no? Merong oras po, ibig sabihin, tayo po ay available. No? Available po tayo na makipag-usap sa Kanya. Available po tayo na magsimba. Kahit ngayon po, ayan, nagawa niyo po yung pangatlong points, no? Tayo po ay merong oras, no? Kaysa po tayo ay pumunta sa mall, kaysa po tayo ay magdivisorya, kaysa tayo ay mag-cellphone sa bahay na lang, nagbigay po tayo ng oras, no? Kaya purihin ng Panginoon. At sabi nga po sa 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita sa wikang Grego. At ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. So alam po natin yung kabutihan at pagkakawang gawa ay isa po itong bunga ng isang Kristiyano. No? At alam natin na si Dorcas, ito po yung sinasabi, no, na merong oras. Ginugol po. Ginugol ni Dorcas yung buhay niya sa paglilingkod sa Diyos. No? At alam naman natin, ito nga po, yung kabutihan at pagkakawang gawa ay gift po ng Panginoon to. No? At sabi nga po sa Ephesians 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So wala pong kahit konting sa atin, no? Kahit po yung ating mabubuting gawa na alam po natin ay hindi po tayo yung gumagawa po nun, no? Alam po natin na kaya po tayo nakakagawa dahil po sa kay Kristo pa rin, no? So makita po natin dito na lahat ay para lamang po sa Kanya. No? Kaya nga sabi rin po sa Proverbs 31:20, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan, bukas ang palad. No? Ito po yung isang makikita rin po natin na kung talaga po itong tao ay tunay o legit na yung kanya pong pananampalataya sa Panginoon, automatic po itong nangyayari. No? Automatic po
na siya po ay nagiging matulungin. Kahit po yung taong pong yun, hindi niya po napapansin. No? At madali siyang gawin eh. Di ba po? Lalo pag tayo ay may pera, tayo ay meron, maibibigay po natin to. Matutulungan po natin. Pero yung galing po sa Diyos na mabubuting gawa, katulad po nung sinabi kanina, hindi po natin to napapansin. At ito po yung automatic. Automatic, hindi siya pilit. Kahit sabihin natin tumutulong ka, hindi nagkukulang ang Diyos sa inyo. No? Dito po natin malalaman na okay, ina-affirm ng Diyos yung pagtulong na yun. Kasi hindi naman siya nagkukulang pa rin hanggang sa ngayon, no? At sabi nga po sa 37 ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at binurol ito sa silid sa itaas. So yung nilinis po na sinabi dito, hindi po ito yung embalsamo, no? O tinanggalan po ng dugo. Nilinis po siya, kasi dati po, alam naman natin yung unang panahon, hindi naman po katulad ngayon ini-embalsamo yung mga bangkay, no? So after po nito iburol, ililibing na po yan. No? Parang yung hanggang sa ngayon alam ko po, parang sa Muslim po yata ginagawa pa rin po yun, no? At wala pong embalsamo, nililinis lang. No? Katulad po ng ginawa po dito kay Dorcas. At malapit lang sa Joppa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Joppa. So ito po yung makikita natin, no? Si Pedro, yung availability ng oras po ni Pedro, no? At alam po natin na one-on-one po yung ministry na yon. Personal ministry po ni Pedro yon. Kung sakasakaling dumating na po yung 2 lalaki sa kanya, sabihin po yon. So naki Pedro po, makikita natin na naki Pedro kung tutugunin niya ba yung tawag ng Diyos, katulad po sa atin. Kung tutugunin po ba natin yung tawag na yun? Kung tayo po ba ay merong oras? Kung tayo po ba ay available, no, sa tawag po na yun? At kaya nga sabi po sa 39, ayun, no, sumama naman sa kanila si Pedro. So makikita po natin yung availability ni Pedro, no? Sumama naman sa kanya si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipapakita ang mga damit at ang mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. So alam po natin, mga byuda, ano po yun? Mga babae, lalaki? Yun, mga babae, no? At alam naman natin kung paano po umiyak yung babae, no? Matahimik lang ba? So, ito po, nung time po na ito, alam natin na umiiyak po sila at syempre alam natin medyo maingay po yun, no? Ang pinakita po nila dito, yung balabal po at mga damit na ginawa ni Dorcas. No? Naintindihan niyo po yun? Hindi po nila naalala si Dorcas. Kaya po sila umiiyak. Ang naalala po nila dito, yung mga ginawa na damit ni Dorcas, yung mga balawal. No? Na kung hindi po natin ito maiintindihan, medyo tricky siya, no? At yun po yun eh. Yun po yung kailangan din natin malaman sa atin. Ako po ba ay minamahal ko ang Diyos dahil ako ay pinagpapala ngayon? Minamahal ko po ang Diyos dahil po binigyan niya ako ng anak? Minamahal ko po ang Diyos dahil binigyan niya ako ng magandang pamilya? O minamahal ko po ang Diyos dahil siya ay tunay na mahal ko? No? Alam niyo po yung pagmamahal ng isang tao na pagmamahal ng isang anak sa magulang na gusto niya pong makita na masaya o magalak yung tatay niya, yung nanay niya. Ganun po yung pagmamahal na hinihingi po sa atin ng Diyos. No? Yung tunay po na pagmamahal sa Kanya. Wala naman pong iba eh.
Kung hindi ka magmamahal sa Panginoong Hesus, dalawa lang po, alam natin. Yung prinsipe po ng mundo, ang devil. No? So, yun po ang kailangan din nating malaman. Katulad ng mga babaeng byuda po na nakita natin dito, as an example po, ay nakita po nila, malamang baka namimiss din nila yung balahabal na ginawa, yung mga ginagawa ni Dorcas. Hindi nila na-miss mismo yung tao o si Dorcas mismo. No? At ginawa po to ni Pedro, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at napo ang makita nito si Pedro. So pinalabas po ni Pedro, no? Malamang po bakit kaya? Siyempre, alam naman natin yung mga byuda po ay babae. At alam po natin ang babae pag umiyak, maingay talaga. No? Para po makapag-focus si Pedro sa pang-apat po nating points, para po siya ay makapanalangin, kinakailangan niya pong palabasin po yung mga babae. No? Kaya sinabi po sa 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. So nakita niyo po yun? No? Ano yung unang ginawa po ni Pedro pagdating po doon kay Dorcas? No? Ni hindi man lang siya nag-atubili, layo ng biyahe natin, may pagkain ba kayo dyan? No? Baka meron po kayong tubig. Anong ginawa po agad ni Pedro? Pinalabas at nanalangin. No? Ito po, kahit po tayo, dito po mahina yung simbahan natin, panalangin. No? Kahit po ako, nung nakaraan, nagsabi po ako kay pastor, no, na ako po ay sasama dun sa Wednesday prayer. No? Pero honestly, ngayon po, alam niyo po kung ilan lang po sila sa Wednesday prayer meeting. Napakarami po. 2. Silang 2 po. At ito po, makikita po natin dito kung gaano po kahina yung simbahan natin. At kung gaano po kalakas yung ginagawa po ni Pedro. Na inuna niya po ang Diyos. Ang inuna niya po manalangin. Inuna niya pong kumonsulta sa Panginoon. No? At ito po, yung hinihintay rin po sa atin ng Diyos na pwede po nating i-apply sa buhay po natin. No? Panginoon, ano po yung gusto niyong gawin ko sa ngayong araw? No? Pagising po, di ba? At ang sarap po nun, dahil alam niyo po yung pag ako po ay nagdadrive po, no? Meron pong akong ways. So, pero hindi naman po ito dapat gawin. Napaka-relax ko po pag ako po ay naka-ways. Kasi hindi na po ako nag-iisip na kung saan ako dadaan, liliko, at katulad din po dito. Kung tayo po ay hihingi, mayat maya, araw-araw ng ating gagawin po sa Panginoon, ganon din po magiging relax yung buhay natin. No? Ganon din po siya, puri ng Panginoon, ganon din po siya mag-guide sa buhay po natin. Kung yun lang po ay hahayaan natin siya. No? Hindi po tayo yung masusunod sa buhay po natin. Nakatulad po nito ni Pedro, hindi niya man lang po naisip na ayusin muna yung sarili niya, no? Uminom muna ng tubig, kahit papaano, kasi syempre alam natin, mainit po dun sa area nila eh. Siya po ay nanalangin agad. At sabi nga po sa Ephesians 3:7, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita at tungkuling ito. Ito, ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, kagandahang loob. No? Alam po natin ito na wala pong iba, wala pong kahit konti na nanggagaling po sa atin. So, lahat po, kapangyarihan, yung pagbabago po ng buhay natin, ay kailangan po i-affirm natin ito na alam natin sa Diyos lamang to. Kasi kung kaya naman po nating baguhin yung buhay natin, wala pa po tayo sa simbahan, di pa po natin nakikilala ang Panginoon, nabago na natin yung sarili po natin. No? Pero dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, ito po yung kailangan natin at gusto po
ng Panginoon na maging puso po natin. No? Sa Kanya lamang po nanggagaling yung pagbabago. At kailangan lang po makita po ng Panginoon yung puso natin. No? Yung puso natin na tayo ba ay tunay na sumusunod sa Kanya? Tunay ba na tayo ay nagmamahal sa Kanya? No? At katulad po nung kay Charles Spurgeon, no? Tama ba? Charles Spurgeon, meron po itong, ito po ay dati pa, no? Luma na po, nakita niyo po yung picture. Meron po siyang simbahan. No? At meron pong kwento ng 5 binata. No? Yung 5 binata po na yun, pumunta po doon sa simbahan na yun para po, syempre mag-worship po at magsimba. No? At nung pumunta na sila doon, meron pong nag-welcome sa kanila na tao. Syempre, ganun din po sa atin, no? Katulad po ni Kuya JB, pag may pumasok, good morning. No? Pero meron din po dito sa simbahan na pinuntahan po nila at tinanong po sila, gusto nyo bang makita yung aming heating system? So sa kanila, syempre, parang dun sa 5 binata na yun, medyo nagtatanong na sila kasi syempre ang gusto nila, pinuntahan nila doon, mag-worship. No? Pero bakit ipapakita sa kanila yung heating system? No? Kung alam natin yung heating system, yung pagmalamig po, di ba? Ito yung pampainit doon sa lugar po na yun, sa area na yun. Pero yun yung nag-welcome sa kanila, nakakaya naman po na hindi nila sundin, no? So, sumunod pa rin yung mga kabataan na yun, yung 5 binata. At medyo malayo pa lang, nakikita na nila na parang dead end na. So, syempre, nagtatanungan sila, ano kaya itong puntahan natin? Ang wala naman eh, balik na lang kaya tayo. So, hindi po nila alam, pagdating dun sa dulo, nakita nila, lumiko po yung nag-welcome sa kanila. Meron po palang pinto doon sa gilid at pababa. So, sinundan po nila, pagsunod nila, nakita po nila doon yung 700 na tao na nananalangin. No? At ito po yun. Ito po yung heating system nila kung bakit nag-iinit sa Diyos. No? Kung bakit on fire yung simbahan po na to. Kung bakit po sila binibless. Dahil sabay-sabay po silang nananalangin yung 700 na tao po na yun. Yun po yung lakas ng panalangin na ginagawa po. Katulad po nung ginawa ni Pedro. No? Sa atin po ilan? 2. So, kung sa atin po, gusto rin po nating sumama doon, pwede po tayong sumama, no? Magsabi lang po sa mga kaila pastor, no? Na gusto nyo pong sumama doon sa prayer meeting ng Wednesday. No? At katulad nga po noon, at sinabi po sa verse 41, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at inirap sa kanila si Dorcas na buhay na. So, ito po yung para ma-witness nila. Makita po ng mga tao na buhay na si Dorcas. No, makikita po natin dito na pinakita at para marami pong makita ng miracle. Kaya ito po ay pinalabas ni Pedro at pinakita po si Dorcas. Kaya sa pang-5 points po natin, mabunga. No? Kailangan po sa ating, para tayo po ay maging epektibong na nagpapahayag sa pangalan ni Kristo, ay kailangan po tayo ay mabunga. No? Ibig sabihin po, pwede po natin itong maging reminder din na, sa tagal ko dito sa simbahan, meron na ba akong bunga? Ibig sabihin po ng bunga, yung mga kasama po, mga nakasama, tayo po yung, ibig sabihin tayo ay nag-multiply na. Tayo ay dumami na meron na ba akong naisama sa paglilingkod sa Kanya? Meron na ba akong naging bunga na itulad ko sa akin? No? Na kung paano yung pananampalataya ko sa Panginoon. So makita po natin dito yon at sabi nga sa verse 42, ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Jopa, kaya't marami ang sumampalataya
sa Panginoon. So, makikita po natin dito na marami ang sumampalataya. No? At ito po yung bunga. Yung bunga ng ginagawa po ni Pedro. No? Kung gaano po kadisiplin or gaano po kalimutan ni Pedro yung sarili niya, no? Para sa paglilingkod sa Panginoon. At ito po yung naging bunga. Sila ay marami, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. So sa atin din po, maging reminder din kung tayo ay nagkakaroon po ba talaga ng bunga. No? At sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa aking kapangyarihan ni Kristo. So, parang medyo question. No? Kapag ikaw ay mahina, buong galak kitang ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili ka sa akin. Mahina. Bakit pag mahina po, tayo'y lumalakas sa Panginoon? No? Na-experience niyo po yung kahinaan po natin na sa time po na tayo ay humingi ng tulong sa Kanya dahil wala na tayong makain. Naalala niyo po yung ginagawa natin? Wala naman tayong ibang pupuntahan eh. Tayo po ay nananalangin. No? At doon po, lumalakas yung relasyon natin sa Kanya. Kaya dito po, ang nagsulat po nito, alam naman natin si Saulo, hinayaan po ng Diyos na siya ay maging mahina. Nang sa gayon po, maging mas malakas po yung relasyon niya sa Diyos, mas malakas po yung kanyang magawa po para sa Panginoong Hesus. No? At katulad din po sa atin, no? Every Sunday po na kung ako po ay magsasalita, ngayon hindi na rin po ako kumakain, no? Kape lang, no? Hindi naman halata, no? So, yun po, parang sa pagkakaparehas din po na nababasa ko rin po sa Bible at tinuturo po sa amin ni Pastor na kung kami po ay malakas dito sa lupa, kami ay hihina sa Diyos. No? Pero kung kayo po ay mahina dito sa lupa, lalakas po kayo sa Diyos. No? Purihin ng Panginoon, mas makakagalaw po siya sa buhay natin. At mas, alam niyo po yung tayong malakas dito sa lupa, tayo'y mayaman. Tayo'y maraming pera. So, kaya natin gawin kahit ano eh. Di ba po? Kaya natin, ang di lang natin kayang gawin, ano po? Yung mabili po yung kaligtasan. At pagka ganun po, napapalayo tayo sa Diyos. Bakit po? Kasi hindi naman tayo tumatawag sa Kanya eh. Kasi kaya natin gawin lahat. Di ba po? Kaya natin, hindi na natin kailangan ng Diyos eh. Pagka ganun po. So, yun po, yung meron din pong prayer na di ko lang po maalala kung kanino po yun, na sabi niya, Panginoon, huwag niyo po ako masyadong pagpalain. Baka po kasi malimutan ko po kayo. No? At ito po, maging magandang reminder po sa atin. No? At sa pang-anim po, o last na ating points, mapagmahal. No? Alam niyo po, sa tagal ko po dito sa pagsisimba sa ECF, ay hindi ko po to naramdaman sa tagal po na alam niyo po yung tinitingnan ko po yung mga kasama ko kung ano po yung nakikita ko sa kanila. Na ako, mas okay ako. Ako, every Sunday, wala akong palya, nakakapagsimba ako eh. No? Ito po yung maganda po na kapag po tayo ay tunay na nanampalataya sa Kanya, kapag po tayo ay tunay na yung genuine po, yung puso natin,
sa pagmamahal sa Panginoong Hesus, mamahalin na rin po natin yung mga kasama po natin. Purihin ng Panginoon, automatic po yun. Automatic. Hindi ko po yun pinag-aralan o hindi ko po inalam kung paano mahalin yung mga kasama natin. Nangyayari na lang po na alam natin yung mga volunteers pagod na. Nangyayari na lang po na nagliligpit tayo ng automatic yung mga bangko. No? Yun po yung gawa ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng pagmamahal. Tunay na po na pagmamahal. No? Hindi lang yung pakita na para lang makita na ikaw ay mapagmahal, ikaw ay tutulong. Yun po ay sa atin lang. Pero yung mga points po na pinag-aralan natin sa kanina, hindi po natin ito magagawa kung wala po yung gabay ng Panginoon. No? Yun po yung kailangan nating hingin. No? Kailangan po nating hingin, Panginoon, turuan niyo po ako paano po ako makikisangkot. No? Paano po kita maitataas lagi? No? Paano po kita mapapanalangin? No? Paano po kita merong oras? Paano po ako magkakaroon ng oras? No? Paano po ako magiging mapagmahal? Yung galing po sa inyo. Hindi po galing sa amin. No? At sabi nga po sa verse 43, maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa, sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Paano naging mapagmahal? Si Simon po, alam natin, ang trabaho niya po, kaya po Simon, the tanner, siya po ay gumagawa po ng mga leather o mga belt na gawa po sa balat ng hayop. At alam po natin, nung time po na yon, yung mga Hudyo, hindi po sila kumakain at napaka-unclean po, napakadumi ng gawain sa kanila po ng pagkatay ng mga hayop. Dahil ito po ay isinasacrifice o ito po yung kumakain o yung nagiging kabayaran sa mga kasalanan po natin dati. No? Kaya ang tingin po ng mga Hudyo at mga tao po nung time na yon, marumi po yung ginagawang trabaho ni Simon. So alam po natin, malamang sa malamang, si Simon, wala po siyang kaibigan. Walang gustong sumunod o tumira sa bahay niya o makitira kasi marumi nga po sa kanila yung ginagawang trabaho ni Simon. So paano po natin makita yung pagmamahal dito ni Pedro? No? Ang sabi po dito, maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa. So yung sabi po, yung word po ng marami ay taon po ito. 2 years po. 2 years na sinamahan ni Pedro si Simon. Pwede bang masabi natin itong ginawa ni Pedro na to ay para lang sa sarili niyang pagmamahal? O dahil sa pagmamahal niya kay Jesus, kaya niya sinamahan si Simon? No? At dito po natin makikita yung pagmamahal na unconditional love. No? Unconditional. Walang kondisyon. Minamahal ko si RJ dahil mahal niya ako? O minamahal ko si RJ dahil mahal ko siya? No? Kagaya rin po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Unconditional love. Walang kapalit. Ang tinuturo din po sa atin, give and give. Hindi po give and take. No? Na tinuturo po ng mundo. Na kailangan kapag ikaw po ay nagbigay, ikaw ay makakatanggap din po. Hindi po. Hindi po ganon sa Kristyanismo. Kung ikaw po ay nagbigay ng pagmamahal, huwag niyo pong i-expect na kayo po ay mamahalin din. Bagkus, ibigay niyo pa po ulit yung pagmamahal. No? At ito po yung bahay po ni Simon the Tanner. No? Ito po mismo ay picture po ni Pastor. No? Nakakainggit, no? Nakapunta po si Pastor sa Jerusalem at karamihan po sa mga ating picture ay picture niya po mismo.
At kita nyo po kung paano yung picture, no? Talagang makikita nyo po, klaro. At hindi lang po siya nakapasok, sana para makita sana kung saan yung tinuluyan ni Pedro, no? Kasi nung time po na ito, wala daw po yung caretaker. No? At ito po yung ating clarification po sa kanila na pinag-usapan po natin kay Simon, no? Nakarumi po yung mga hayop. Meron po time si Pedro po mismo, nasa chapter 10 na po ito ng gawa, no, ng Acts. Madadaanan din po natin ito. At meron pong pinakita ang Panginoon sa kanya. Ito po yung mga baboy at mga iba-ibang hayop po na ginagamit po nila dati para ipanglinis po ng kasalanan natin. No? At ang sabi po si Pedro po ay nagugutom noong time na to. Pinakita po sa kanya yung vision na yon at nakita niya, syempre gutom na gutom ka, tapos makikita mo yun, no? Ang sarap, di ba? Pero sabi ni Pedro doon, sabi sa kanya, may narinig po siyang boses. Kumuha ka ng isa, katayin mo na. No? Pinapakatay na po sa kanya para siya ay makakain. Ang sabi ni Pedro dito, hindi po ako kailanman kumain ng kahit anong hayop na nandito. At narinig niya po ulit yung salita na yon. Nasa chapter 10 po ito ng gawa, no? Para magkaroon din po tayo ng clarification na yung pagkain po sa mga baboy, no? Sinabi po doon sa tinig na naririnig niya, syempre galing po yun sa Diyos, na kung ano ang nilinis ng Diyos ay nilinis niya na. No? So ito po, ang mga pagkain po na to ay nalinis na. At bigla na po nawala yung kumot na ito, yung pangitain na to. At ito po, yung ating pwede pong panghawakan kung bakit tayo ay pwede pong kumain ng baboy. No? Dahil ito po ay tinuring ng malinis. Dahil binayaran na po ni Jesus yung ating mga kasalanan sa krus. No? So ito po yung ating mga points na pinag-usapan ngayon. Una, makisangkot nung nakaraan po ito. Maitaas si Kristo. Merong oras o yung pagiging available po natin para sa Kanya. Mapanalangin. Maya't maya yung pagiging mapanalangin natin. Na lahat ng ginagawa natin, pinapanalangin natin para sa Kanya. At magbunga o yung meron po tayong bunga sa buhay natin, na bunga ng isang Kristiyano at yung mapagmahal. So, tayo po yung manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na kami po ay makasama dito po sa hinayaan niyo po kami na makarinig po ng inyong salita. At Ama, Panginoon, maraming kayo po yung gumabay sa amin. Nang sa gayong Panginoon, marami po kaming mabaon na mga katuruan niyo po. At nang sa gayong Panginoon, maisabuhay po namin ito, maipamuhay po namin. At Ama, samahan niyo po kami sa araw po nito. Kayo po yung mapuri. Wala pong iba. Ito po samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Hintayin lang po natin yung bag makabalik dito. There is a kingdom that forever reigns.
Pwede po muna para ma-welcome natin yung mga first-timer natin. I think merong first-timer. Oh, gising na si Johnny. Si Sophia Joy Contreras, makitayo po para ma-welcome ka namin. Sophia Joy, then si Dean Paul Gabriel Peralta, kapitbahay namin to eh. Dito, tayo ka para ma-welcome ka namin. Diyan lang po yan sa second floor nakatira. Kantahan natin sila at tumayo rin kayo, i-welcome nyo sila, pati yung mga katabi ninyo, i-welcome natin ang bawat isa. Tayo, tayo. You have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to live on. Welcome po! Welcome po. Sana next time, Sunday, kasama namin kayo ulit at sabay-sabay tayong mag-worship. Tayo po'y tumayo para sa benedictions. So, ito po yung one of the best part ng worship. Dito po